Sumusuko ka na? Kaya ka alis? Bakit kaya araw-araw napakaraming tao pumipila ron? Umulan, umaraw, napakarami pa rin umaasa makakapag-abroad. Sa una, sa pangalawa, pangatlo, sigurado ko dahil sa pera. Pang-apat, pang-lima, pang-anim. Pera pa rin kaya ang dahilan. Bakit ganon? Ang lalaki kapag binigyan niya ang pamilya niya ng pagkain, damit, bahay, tapos napag-aral niya yung mga anak niya, hanggang sasabihin ng mga tao, mahusay siyang ama. Pero kapag babae ka, kahit ibinigay mo na ang lahat ng iyo sa mga anak mo, kasama pa pati puso mo, pati kaluluwa mo, parang hindi pa rin sapat na tawagin kang mabuting ina. Sana pwede nating sabihin, oops, tama na. Hanggang dyan na lang pagiging nanay ko. Ba't Biyernes Santo yung mga mukha ninyo? Hindi pa ba kayo sanay? Sanayin niyo na ang sarili niyo sa mga pangakong napapako. At sanayin niyo na rin ang sarili niyo na wala tayong katulong dito. Ate, tama na. Tortang talong lang ang ulam. Hindi bale, pag nagpadala uli ng pera, marami na uli tayong ulam. At hindi lang ulam ha, t-shirts, pabango, bag, Ate, sapat. tama na sabi. Michael! Michael! Dali mo na si Daday sa kwarto. Sige na. Sige na, anak. Daday, pasok na sa kwarto. Sama sa kuya. Sige na, anak. Pwede ba? Tigilan mo na nga pagtawag sa kanila ng anak. Mamiss pa ni Dada yan, mawawala ka rin naman. Ikaw lang naman na hindi kumikilala sa aking ina eh. Os? Isa, dalawa, lima, anim na linggo. Tignan natin kung hindi si Tita Norma uli maging nanay niyan. Ano ba talaga gusto mo, Carla, ha? Hindi ba ito ang gusto mo? Pinagtutulakan mo akong umalis? Oo, at sana, huwag ka nang bumalik. Pastos ka talaga, no? Nay! Ano? Ano? Lalayas ka na naman? Ha? Sige, lumayas ka. Layas! Talagang lalayas ako! Oo! Tuluyan mo sirain ang buhay mo! Sige, layas! Magpakabuang ka sa bisyo mo! Magpakasawa ka sa mga... Oo, gagawin ko talaga yan! Lumayas ka! Ate, Magpabuntis ka! Nay, tama na. Sana hindi na lang ako naging ina mo. Sana hindi rin kita naging anak. Ngayon, kung iniisip mo hindi mo ko pinili bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi itong buhay na pinili ko para sa inyo mga anak ko. Kung iniisip mo na sana binalik kita sa tiyan ko, sana maisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na kayo pinanganak. Para hindi nyo maranasan ang hirap dito sa mundo. Pero nandito na ako. Andiyan kayo. Kahit nandito na ako sa manlupalop ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat ng binigay niyo sa amin. Kayo, may gusto na hindi ako. Dahil mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mong hindi kita naiintindihan? Bakit, Carla? Ako ba inintindi mo kahit minsan? Hindi. Sarili mo lang iniintindi mo. Sana kahit minsan, binigyan mo na halaga lahat ng paghihirap ko sa inyo, lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Sana, tuwing umiinom ka ng alak,
Habang iniitip mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko. Sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Sana, habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog, maisip mo rin kung ilang taong kong tiniis ang matulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin ang mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayo mga anak ko, hindi ko man lang kayo maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kung hindi mo ko kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo na lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla.